Hello mga ka-TH, magandang hapon sa ating lahat. Welcome ulit sa ating Facebook page, Treasure Sign and Symbols. For today's video mga ka-TH, magbibigay tayo ng kahulugan sa mga treasure sign na ating makikita sa ating treasure site. Isa na dito ang face marker mga ka-TH. Mayroong dumaraming bilang ng mga karaniwang tanong na may kaugnayan sa mukha ng isang tao o mga palatandaan ng ulo tungkol sa kanilang kahulugan. Ang mukha o ulo ng tao bilang Yamashita treasure sign ay talagang karaniwang ginagamit ng JIA, Japanese Imperial Army. Ito ang dahilan kung bakit karaniwan para sa mga mangangaso ng kayamanan na makatagpo ng ganitong partikular na palatandaan. Bilang isang treasure hunter, hindi pa ako nakatagpo ng Yamashita treasure sign na nagpapakita ng kumpletong figure ng tao. Ang lahat ng mga palatandaan at marker ng figure ng tao na nakita ko sa kabuuan ng aking treasure hunting career ay nagpapakita lamang ng bahagi ng ulo. Ngunit sa ilang bihirang kaso, ang ulo ay may kasamang balikat. Ang talagang kawili-wili sa isang mukha ng tao o tanda ng ulo ay, ito ay nagsasabi tungkol sa nakatagong kayamanan na binubuo ng gintong Buddha bilang pangunahing deposito. Ngunit, ang talagang mas mahalaga ay ang pahiwatig na ibinibigay nito tungkol sa tamang lugar ng paghuhukay o paghuhukay. Tulad ng tanda ng arrow, ang mukha ng tao o tanda ng ulo ay nagbibigay din ng tiyak na direksyon. Ngunit hindi tulad ng arrow sign, mas mahirap matukoy ang lugar na tinutukoy dahil nangangailangan nito ng iyong imahinasyon at kasanayan upang matansya ang mga direksyon. Upang bigyang kahulugan ang partikular na direksyon na tinutukoy ng mukha ng tao o tanda ng ulo, kailangan mong maingat na pag-aralan ang mga mata. Ang iyong layunin ay subukan at matukoy ang lugar kung saan direktang nakatitig ang mga mata na iyon. Kaya, maaari mong iposisyon ang iyong sarili sa parehong lugar na may palatandaan at subukang makita ang lokasyon na tinititigan ng mga mata na iyon. Ito ay dahil sa bahaging iyon ay ang lugar na kailangan mong hukayin. Ang mga palatandaan ng mukha ng tao ay hindi lamang nakaukit sa ibabaw ng mga lumang bato at puno. Dumating din ang mga ito sa anyo ng mga bato na may hugis ng ulo o mukha ng tao. Maaaring iniisip mo kung paano ginawa ng JIA ang ganitong uri ng marker. Ang sagot ay, nagtataglay sila ng ilang uri ng mga espesyal na kemikal na nagpapahintulot sa kanila na mag-ukit ng mga palatandaan kahit na sa pinakamahirap na uri ng bato sa paligid. Sa pamamagitan ng espesyal na kemikal na ito, pinahintulutan din silang muling hubugin ng mga bato sa iba't ibang kakaibang figure tulad ng mukha o ulo ng tao. Kasama sa iba pang karaniwang mga hugis ang mga hayop at karaniwang mga hugis tulad ng tatsulok, bilog, at iba pa. Ang pagbibigay kahulugan sa mukha ng tao o hugis ng ulo na bato ay pareho sa paraan ng pag-ukit na bersyon. Gayunpaman, kailangan mong malaman na karaniwan ng makatagpo ng ganitong natural na hugis ng mga bato. Dahil sa kadahilanang ito, napakahalaga na kailangan mong kumpirmahin ang pagiging tunay ng marker bago mo subukang sundin ang ibinigay na interpretasyon. Kung ikaw ay isang baguhang mangangaso ng kayamanan at wala kang ideya kung paano ito kumpirmahin, ang pinakamahusay na paraan upang gawin ito ay maghanap ng anumang karagdagang mga palatandaan at marker sa malapit. Kung makakahanap ka ng anumang mga palatandaan o marker sa malapit, malaki ang posibilidad na ang mukha ng tao o hugis ng ulo na bato na iyong nakita ay isang legit sign. Maaaring ipahiwatig ng human face o head sign ang malapit sa deposito. Ang isang palatandaan ng mukha ng tao ay maaaring makatagpo sa ibabaw o ilibing sa ilalim ng lupa. Kung mangyari na nakatagpo ka ng palatandaan ng mukha ng tao sa surface area ng iyong site, nagbibigay lang ito sa iyo ng clue kung saan mo kailangang simulan ang iyong paghuhukay. Ngunit kung nakatagpo ka ng isang tanda ng ulo ng tao sa ilalim ng lupa, malaki ang posibilidad na malapit ka na sa nakatagong deposito. Sa isa sa aking karanasan, nakatagpo kami ng isang palatandaan ng mukha ng tao sa loob ng isang tunnel. Noong hinukay namin ang hinted spot ng sign, natuklasan namin ang item sa mababaw na lalim na 5 feet lang ang lalim. Anyway, ang ilong ay maaaring gamitin sa pinpointing ang line of sight kung saan nakatutok ang mga mata. Tulad ng para sa mga labi, maaari itong magbigay ng tatlong uri ng emosyon.